Madalas nyo ba makita itong mga label na ito sa mga produktong nabibili nyo? Ang halal certification ay patunay na malinis at may mahusay na kalidad ang mga produkto upang tangkilikin ito ng lahat kahit hindi Muslim. Dito mismo sa Pilipinas, pwede nang ipa-verify kung ang produkto ay halal. Kung saan yan? Tara, samahan natin si Diego. What is up? This is Diego with a J. Ngayon nandito tayo sa People's Park here in Davao City. Meron tayong pupuntahan o titingin ng proyekto ng Department of Science and Technology para sa ating mga kapatid na Muslim naman. In this episode, we're gonna be talking about everything halal. So, samahan niyo ako upang alamin kung paano nga ba nagiging halal ang iba't ibang produkto. Pamilyar ba kayo sa label na to? Halal certification yan. Ibig sabihin, ang produkto ay manufactured and prepared in full compliance with the Islamic law. Safe itong i-consume at gamitin ng ating mga kapatid na Muslim. Ang halal po ay nagsimula po siya sa Arabic word, which means allowable, permissible, legal, lahat po ng lawful or permitted. Yan po ay nakasulat po sa aming holy book, which is the Holy Quran. The opposite po of halal is haram. So, Arabic word din po siya, meaning forbidden or not lawful. Sa data ng Department of Trade and Industry or DTI, mayroong 1,835 halal certified products sa Pilipinas. Ang iba dito kasama sa mga ine-export ng Pilipinas. Pero malaki pa rin ang importation ng bansa when it comes to halal certified products. Last 2022, $120 million worth of halal certified products ang inimport ng Pilipinas, which shows kung gaano kalaki ang demand for these products sa local market. Plano ng pamahalaan na mas palakasin pa ang halal industry sa bansa para matugunan ang demand at makapagsabayan sa world market. Halal po kasi is the highest quality standard. So, they can assure that the halal products are hygienic, safe, and wholesome po. Kaya, hindi lang po sa aming mga Muslim, kundi pwede din po siya sa lahat. Dito pa rin tayo sa Davao City here in Tin Hut. And we're gonna be talking about all things halal, how they prepare their food, and basically how they do their lives. Kaya tara, samahan niyo ako. Ay ma'am, magandang araw po sa inyo. Salam al-mabuhay. Salam al-mabuhay. Ano po ibig sabihin na to? Assalamualaikum, meaning peace be with you. Oh, so And ito po welcome ba ay to Tin greeting Hut. talaga dito? Yes po. Oh, so guys, For yung Muslim. first and foremost yung greeting, kakaiba na agad. So ma'am, magandang araw po sa inyo. Thank you so much po for welcoming You're always us. welcome. Okay. Welcome Thank to you so Tin much Hut. po. Ma'am, why start a restaurant like this dito sa Mindanao? It's because the majority shareholders are Muslims, and also it promotes healthy lifestyle. Oh. So, Ma'am Marilu, ano naman pong perspective ninyo when it comes to halal, verified and certified na mga establishments such as ito pong Tin Hut? Actually, we advocates promoting halal trade and tourism. So sila po yung actually religious talaga keep on promoting as one of the establishment na halal certified po. Not only in Davao but whole Philippines. Usually kasi ang halal, for our viewers, normally is for food. Ang alam namin, ang concept ng halal is for food. So ito pala ma'am, hindi. It encompasses everything. Yes. So speaking of food, kasi naamoy ko yung kitchen ninyo bago, pagpasok ko pa lang dito, pwede ba namin makita ma'am or masilip kung ano bang pine-prepare niyo dito? Kasi interested ako, how do you prepare food the halal way? Okay. Okay lang ba ma'am? Okay po. Sure. sir. Okay. So tara guys, punta tayo sa kitchen nila. Okay, let's go guys. Let's go. Alright guys, nandito tayo ngayon sa kitchen ng Tin Hut at makakasama natin syempre ang chef ng boutique hotel na ito na si Sir or Chef Junel. Sir, maraming salamat po. Tuturo sa atin ni Chef ngayon kung paano nga ba yung halal way of preparing yung food na sinaserve nila dito sa restaurant. So, Chef Junel, ano bang gagawin natin ngayon? Chicken pastil. Chicken Apo. pastil, okay. So, anong mga ingredients niya? Number one is chicken Siyempre. breast na po. Okay. Yung mantika, Okay. minced garlic, and Okay. chopped onion, and ginger. Ginger. Siyempre, salt, Soy pepper, sauce, soy salt, sauce. salt and pepper, at saka konting vinegar. Since halal yung sinaserve niyo dito sa restaurant, no? Ano ba yung kaibahan niya
dun sa mga establishments or restaurants na hindi halal yung sinaserve? Chicken natin is may halal talaga. May halal logo, tapos wala talagang pork. Walang signs ng pork. Sign ng pork. Ah. So, hindi ako humahawak ng pork. Ng pork, okay. So, importante pala, Chef Junel, na hindi lang mismo yung pagkain, yung walang pork na contamination, kundi pati ikaw Opo. na nagluluto. Yes. So, lahat nung nandito, yung ingredients dito, halal siya. Yes, opo. Ano pa po yung isa pa? Nagpipray po kami bago magluto. Sasabihin namin sa sarili namin, hindi yung voice out. Opo. Sabihin namin, bismillah yung Tapos Bago saka kami kayo magluto. Alright guys, ngayon lulutuin na natin yung chicken pastel. Kasama pa rin natin, syempre, si Chef Junel. Chef, simulan na natin. Sa pagluluto ng chicken pastil, ang first step, maggigisa ng bawang at sibuyas. Susunod naman, ilalagay ang shredded chicken breasts. Sunod namang ilalagay ang mga pampalasa gaya ng salt, pepper, and ginger. Syempre, lahat ng ingredients na yan, halal. lagayan yung Yan na, last na. Vinegar. Pampahaba ng Pampahaba ng shelf life. Ah, Yun oh. Kasi yung umuusok-usok pa. Tapos syempre, pe-plate natin ng maganda. Yan. So guys, ito yung finished product natin. Chicken pastil. Umuusok-usok pa oh. Grabe. Bango. Ito yung chicken pastil natin na ginawa. But syempre, thank you so much to our lovely hosts. So ma'am, yung na-mention ni Chef kanina, ni Chef Junel, is that yung parang preparation ng food, the halal way, is that even yung ingredients should be halal. Ano pong masasabi nyo na may verification lab dito? Very convenient in our side and it's very helpful. Before, there's no migration test in the DOST 11, so we have to send it to Manila. Good thing na pinupush din ng Department of Science and Technology Region 11 itong pagiging halal. How does that make you feel now? For us now, it's better. For us, it's convenient. We are sure that that our product is healthy and safe with the help of the laboratory testings of the DOST. And how does this boost now yung tourism dito sa Davao? Actually, we keep on pushing Davao as the halal hub for several reasons. Yeah. And this is one of the reasons. Meron tayong halal laboratory by the Department of Science and Technology. And of course, one of the reasons why we keep on pushing Davao as a halal hub, si Davao City lang po ang maraming halal ordinances na bini-benchmark ni other region in Mindanao. And also, we have halal slaughterhouse. And Davao was named or launched as the Muslim-friendly destination in the Philippines during our annual event, Philippine Halal Trade and Tourism, last 2019. So it really opens talaga, Ma'am, a door, no, for yung ating mga kapatid na Muslim na to visit Davao because we are a halal-friendly hub. So, Ma'am, how does that also invite yung other businesses? We encourage them by showcasing ano yung mga advantage to be part of this halal business. Kasi if you look at the global market, it reaches now to $7.2 trillion halal economy worldwide. So the major components for that is more on food. Like 48% napunta sa pagkain. Kasi regardless of what kind of meetings, incentive, conventions, or trips, number one talaga si pagkain. Also, the halal is for everyone. It's not just only exclusive for our Muslim brothers and sisters. Ngayon ko lang nalaman na ang halal certified products pala ay hindi lang exclusively for Muslims. Proof din ito na ang products ay healthy, hygienic, and safe to consume. Kaya naman dito sa Davao, tatanungin natin kung gaano nga ba kahalaga na halal ang mga produkto. Halos 10 million ang populasyon ng Muslim sa Pilipinas. Karamihan sa kanila, nasa Mindanao. Kaya very important na dito mismo sa Mindanao, accessible ang mga produktong halal certified. Dahil dyan, nag-establish ang DOST Region 11 ng Halal Verification Laboratory dito sa Davao. So how do you process, ma'am, things that can be verified as halal? So, dito po sa Halal Verification Laboratory, we offer tests po such as porcine DNA detection. It tests whether
merong presence or absence ng porcine, which is the protein na makikita sa pig. We also test for the alcohol analysis para masabing halal ang isang alcoholic beverages or isang beverage, kailangan wala siyang alcohol. 0% po talaga. Meron din pong feeds, vitamins, yun po yung mga tinitest dito. Hindi lang po siya sa pagkain, kundi sa mga non-food like cosmetics and others. So guys, tatandaan niyo po na hindi lang pala sa pagkain nakikita yung pagiging halal verified, kung hindi sa marami pong mga produkto. So what does it mean or ano po bang impact nito nung pag ang isang product or isang food, cosmetic item ay halal? Pwede po siya namin as a Muslim na gamitin. Kasi nakasulat po yun sa aming Holy Quran na yung i-consume lang po namin ay kailangan halal. So that's also why we have the Halal Verification Laboratory. So here in the Philippines, we have 4 Halal Verification Laboratory. So isa po dito sa Davao City, and then also we have DOST HBL or the Halal Verification Laboratory in Laguna, and also in Cotabato City and in MOST sa BARM. Actually, ano po siya, strategically located kasi initial pa po siya. Actually, meron pong ongoing din ng mga proposals for establishment of other HBLs in other regions. So, yun po yung unang kasi nakita na need po doon sa Laguna, dito po sa Davao, and sa Cotabato and sa Coronadal. Ano po ba yung buong proseso kung paano pwedeng lumapit yung ating mga kababayan sa isang halal verification lab? So, una-una po, pwede po silang lumapit sa nearest po nila na DOST office. Kasi mayroon din po kasi tinatawag na One Lab Referral System. So, once they submit the samples to the nearest DOST office, that DOST office will refer the samples to the nearest also na DOST HBL. How does it typically take para ang isang produkto or isang item ay maging halal verified? Depende po siya sa number of samples, and then also kung anong klase ng or type ng sample, so food ba, and then after that, upon receiving here in the Halal Verification Laboratory, it will take around 5 working days. We provide the test, but the halal certification is provided by the Muslim organizations, which are the so iba halal pa po pala. which are the halal certification bodies. So we also have here in the Philippines halal certification bodies na either PAB accredited or the Philippine Accreditation Bureau na accredited sila, or the NCMF or National Commission on Muslim Filipinos. So, pwede ba namin makita yung proseso of how you verify products? Actually, meron po tayong ongoing na analysis po Ngayon, ng isang ma'am? sample. Pwede ba namin po. makita, ma'am? Opo, pwede po. Okay. Tara guys, tingnan natin kung paano nga ba nagiging halal ang iba't ibang produkto. So ngayon naman kasama natin si Ma'am Andrea from the DOST Region 11 pa rin, Halal Verification Laboratory. So, andito po tayo ngayon sa DNA extraction room. Dito sa room na ito po, ina-isolate yung porcine DNA, which is yung target DNA na gusto po nating i-identify. So, yung samples po na receive dito sa Halal Verification Laboratory, initially dito po pinaprocess, winu-weigh, hino-homogenize, tapos nilalagyan ng reagents na siyang magre-react dun sa sample mismo para ma-isolate yung porcine DNA po. So, ma'am, typically mga gano'ng katagal yung processing nito? The whole process, mga around 1 hour 30 minutes po. 1 hour po yung reading. So, ma'am, after nung 1 hour 30 minutes, malalaman nyo na kung merong porcine yung sample or wala? Yes po. Oh, that fast. Ngayon po ay nasa DNA amplification room po Okay. tayo. So, basically, yung na-process po na sample is sinasubject na natin siya for reading. Ito po ang ating equipment na nagre-read ng DNA dun sa sample na na-isolate natin kanina. So, ang ginagawa po is may software, in-input po lahat ng settings na kailangan according dun sa kit na ginamit for the extraction. And then, after that, nilalagay na po dito sa equipment. Sa loob nito, ma'am? Yes po. Oh. So, ito po, nilalagay ang sample dyan na na-process after Papasok na siya, ma'am? papasok and babasahin niya for 1 hour and 5 minutes po. Kaya siya, ma'am, more or less 1 hour and a half. Yes. Pero nagiging mabilis lang siya dahil sa mga high-tech na equipment or machines dito sa laboratory, syempre.
So Ma'am Andrea, nandito na tayo sa last room kung saan ginagawa nila yung final step of the verification. So Ma'am, ano pong nangyayari dito sa room natin? Dito po sa DNA Purity Confirmation Room is chine-check lang po if maayos yung previous 2 steps na ginawa ng analyst. So, yung sample na na-read na is nilalagay po dito sa UV-Vis para i-read naman po yung purity niya. Tapos Ma'am, after nung reading na yon, ano po yung nakukuha ng ating mga customers or yung mga clients natin na nagpapahalal verification? Since yung porcine DNA detection test ng DOST po ay isang qualitative test, ang result po na nakakuha nila is doon nakalagay if positive or negative po for porcine DNA, yung sample na sinubmit nila sa laboratory. So, no exact quantities? No quantity po. So, malalaman lang pala dito after the final step is kung positive or negative, kung merong porcine or walang porcine. Yun lang po yung makukuha usually ng mga clients. Tama ba, Ms. Yes Andre? po. Okay, so after po nun, ma'am, bibigyan niyo yung result and then sila na pong bahala kung magpapacertify pa sila. Yes po. Oh. 3 steps ang process ng halal verification laboratory ng DOST Region 11. Extraction, amplification, at purity confirmation. After ng mga process na ito, mave-verify na if may porcine content ba ang mga product na tinetest. Ang laking tulong talaga ng project na ito ng DOST Region 11 lalo na sa mga micro, small, and medium enterprises dito sa Mindanao. Ngayon ko lang nalaman na ang halal certified products pala ay hindi lang exclusively for Muslims. Proof din ito na ang products ay healthy, hygienic, and safe to consume. Kaya naman dito sa Davao, tatanungin natin kung gaano nga ba kahalaga na halal ang mga produkto. Okay guys, nandito tayo ngayon sa People's Park para magtanong ng mga kapatid nating Muslim kung ano nga bang opinion or nasa isip nila about halal. Tara! Yan ang pinakahalaga sa Muslim, ang halal. Ang pagkainan mo. Importante po talaga yung mga pagkain na may naka-indicate na halal is because kami po pag po nakakain kami ng mga hindi halal na pagkain is malaking kasalanan po talaga sa amin. And kailangan po namin mag-repent ng paulit-ulit po pag makakain ng hindi halal. Ano bang idea mo about halal? Based on my knowledge about halal, it's not solely for Muslims. Pork is dirty for us. Even logically and scientifically, it's not even good for our body. That's why it's not allowed for us. It's haram. So, there's a sense of peace ba, ma'am? Miss Lara, kapag kakain ka sa isang halal certified na establishment? Of course, 100% kasi yun din naman yung ano namin, is like our way of living. So, imagine, may halal ka na, hindi ka na mag-think na hala, paano nila i-slot yung animal, paano ganito, ganyan. So, yun, parang yung guilt namin for that is wala siya. Okay. That's why it's really important. Ms. Clark, ano pa po ba yung mga nakikita yung plano or mga plano nyo sa foreseeable future? Bali, magdagdag po ng halal verification laboratories para mas madami pa po yung ma-accommodate natin ng mga MSMEs in case po na gusto po nilang magpa-halal certify sa kanilang products and kanilang services. Yun po. And also po, we conduct training po na about sa halal, sa halal assurance system. So, if ever po yung mga MSMEs, they want to learn more about halal, so they can go to our office at DOST 11 to schedule po yung pang-training, and also we conduct assistance po sa paggawa ng halal assurance system manual para mas madami po yung MSMEs na matulungan. So ma'am, sa ating mga manonood, so yung pong training sa inyo, kayo mismo yung pupunta doon sa kanilang mga facilities, sa kanilang mga lugar para alamin or i-assess
Kung ano pa pong may re-recommend nyo para maging halal verified sila. Yes, they can go to the nearest DOST office, and also we have our telephone number 082-227-1313, local 224, and also we have our email, the halalst@region11.dost.gov.ph, and also po meron din po kaming Facebook page, the DOST Halal SP Program. Halal is not just for Muslims but for everyone. Alright, we have come to the end of our Mindanao adventure. So, nagpunta tayo dito sa Mindanao, specifically sa Davao City, upang alamin kung ano nga ba or paano nga ba pinapractice sa ating mga kapatid na Muslim ang halal. So, natutunan natin dito sa pagpunta sa isang hotel and restaurant, yung Tin Hut, kung paano nga ba nila sinaserve yung kanilang pagkain the halal way. Pero, natutunan din natin doon na hindi lang pala sa pagkain ang pagiging halal, but it's literally a way of life. Halal pala is not just for the Muslims, but it is open for everyone. And it affects not only our bodies or physically, it affects us mentally, emotionally, but most importantly, spiritually. So it's a very holistic way of living. Nakita natin kung paano nila ito sinasabuhay sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Kahit sa simpleng pagluluto ng pagkain. Nakita din natin kung paano tinutulungan ng Department of Science and Technology itong pamumuhay ang ating mga kapatid na Muslim through opening a halal verification laboratory. Because now, dito sa Mindanao, pwede na sila magpa-test ng kanilang mga products kung ang kanilang mga produkto ay may porcine, which makes food, cosmetic products, even feeds, haram. Sek, assalamu alaikum. Assalamualaikum. Dahil sa effort ng DOST na magtayo ng mga halal verification laboratories, mas naging madali at mas mabilis na para sa mga business owners na ipa-verify kung halal nga ba ang kanilang mga produkto. At malaking tulong pa ito, hindi lang sa mga negosyante, kundi maging sa pagsusulong na gawing halal hub ang Davao City. Para sa iba pang kwento ng tagumpay sa tulong ng DOST, balikan ang episode ng Syensikat sa aming mga social media accounts. Magkita-kita ulit tayo next week para sa isa na namang makabuluhang istorya ng pag-asa gamit ang siyensya at teknolohiya. Ito ang Syensikat, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.